Malapit nang dumating ang Panginoon, kaya ang gagawin natin ay magbantay at maghanda ng ating mga buhay. Wala naman po tayong ibang gagawin kundi maghanda ng ating mga buhay. Ihanda natin kung paano tayo nakahanda sa pagdating ng ating Diyos. Kasi sinabi niya dito, sa pagdating ng Panginoon, Jesucristo, dito yung mga signs na makikita natin. Yung mga tao ay wala siyang pakialam sa Diyos. Yan ang una nating sign. Na kahit pangaralan mo ng salita ng Diyos, wala itong pakialam sa Panginoon Pero darating ang araw na mauwasak ang buong mundo, mauwasak yan. Sapagkat ang pagdating ng ni Kristo, pagdating natin Panginoon Jesucristo, katulad ng pagdating ng panahon ng baha ni Noe, na ang mga tao wala nang ginagawa kundi uminom, magsaya, at magsikain, at walang panahon sa Diyos. May dalawa ditong lalaki na nagtatrabaho sa bukid, iniwan ang isa at ang isa ay kinuha. At meron naman ditong dalawang babaeng nagigiling, ay kinuha ang isa at ang isa ay iniwan. Ano pa ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, kung sino lang ang mga taong may relasyon sa Diyos, pagtunog ng trumpeta ng Panginoon, kung sino ang may relasyon sa Diyos at siya ay naging anak ng Diyos, yun lamang ang kukunin ng Panginoon. Ibig sabihin nito, huwag tayong masyadong maging abala dito sa mundong ito. Pagpapayaman na hindi naman natin yung madadala. Huwag tayo. Kaya sabi niya dito, may dalawang babaeng nagtatrabaho sa bukid o nagigiling, pero kinuha ang isa at ang isa iniwan. Ang ibig sabihin nito, ang lahat ng mga bagay dito sa ibabaw ng lupa, wala tayong madadala. Kaya sabi nga, pagdating ng panahon na mag-signal na ang Panginoong Diyos na siya ay darating, yung mga nasa bubungan, wag nang bumaba upang kumuha ng balabal. Wag na po. Ano ang ibig sabihin niya? Wag nyo nang himukin pa na balikan ang inyong mga kayamanan dito sa lupa, sapagkat iyang mga bagay na yan ay hindi natin yan madadala. Wala kayong madadala dyan, kahit 5, wala po. Kaya ang panahon ngayon, panahong maglingkod sa Diyos. Paano ba sabi niya dito sa verse 44? Kaya't maging handa kayong palagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Halimbawa, tulog tayo, dumating ang Panginoon. Kung tayo tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, nagsisi tayo sa ating mga kasalanan, tayo po ay ligtas. Ngayon, sa pagdating ng Panginoon, malapit nang dumating ang Panginoon, magkakaroon dito ng World War III. Magkakaroon dito ng kaguluhan sa buong mundo. Mabibiyak ang buong mundo ng maaapat yan. Maaapat yan sa sobrang lindol. Hindi pa naranasan ng mundo. Mababaak yan ang maaapat yan. At lahat ng mga tao ay magsasabing gusto na siyang mamatay pero hindi siya mamamatay. Ito, pinapakita ng Biblia sa atin na maghanda tayo. Paano ba, Pastor, ang paghahanda ng buhay ng tao para mapasama sa kaharian ng Diyos? Una, kailangan mong pagsisihan at talikdan ang iyong kasalanan para kayo makalapit sa Diyos. Pangalawa, kailangan mong tanggapin si Jesucristo at para maisulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay at maligtas ka. Kung mayroon pa man tayong kasalanan o natitirang karumihan sa ating mga puso, isuko natin ito sa Diyos para pagtunog ng trumpeta ay makasama tayo ng Panginoon. Ito yung gusto ng Diyos sa atin, na isuko natin ito. Ang paghahanda sa pagdating ng Panginoon ay pagsuko ng buhay ng tao sa Diyos. At pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, at ikaw ay mapapasama sa kaluwalhatian niya. Pero sabi dito,
Mapalad ang mga taong naglilingkod na madatnan ng Panginoon. Mapalad yun. Yung mga taong naglilingkod na dumating ang Panginoon, mapalad siya na siya ay nadatnan ng ating Diyos na naglilingkod. Sasabihin ng Panginoon, welcome, matapat na alipin, pumasok ka sa aking kaharian. Yan ang maganda. Kaya sa atin, hindi dito pinag-uusapan yung mataas ng pinag-aralan mo o ano man ang pinag-aralan mo. Ang mahalaga dito, nagsuko ka ng buhay sa Diyos at tinanggap mo si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay at naglilingkod ka sa Diyos.